Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa linggo pong ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. We are celebrating the feast of the Ascension of Christ. Kapag merong umaalis, isang malungkot itong karanasan. Pero tayo'y natutuwa at nagagalak kung maalala natin na yung umaalis ay may mabuting dahilan sa kanyang pag-alis. Ang ating Panginoong Jesucristo hindi naman nang iiwan sa atin. Kaya siya'y umakyat sa kalangitan dahil pinaghahanda niya tayo ng lugar para tayo din pagdating ng araw ay maiakyat niya sa kanyang tahanan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kahit na umalis ang ating Panginoon, hindi niya tayo iniiwan na mag-isa. Pinapadala niya ang banal na Espiritu. Kung hindi aalis ang Panginoon, hindi darating ang Espiritu ng kanyang pagmamahal, ang banal na Espiritu. Kaya tayo'y magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kanyang patnubay, sa kanyang pagpapala araw-araw sa ating buhay. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan tayong umalis at lumayo sa Diyos. Imbis na tayo'y lumapit sa Kanya, mas lumalapit pa tayo sa masama. Imbis na iangat natin, itaas ang ating mga kaluluwa, minsan binababa pa natin ang ating sarili sa kasamaan. Kaya naman sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, pagsisihan natin ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo makitang karapat-dapat, makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan. Awitan ang hari. Siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalahan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
humayo't magturo kayo palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Blessed Sunday po. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo. Happy Sunday, no? Happy Sunday po sa inyong lahat. Meron po akong kakilala, isang follower natin na OFW. Kwento po niya, gusto po niyang dalhin yung nanay niya sa abroad. Dahil silang dalawa na lang po. Wala daw pong kasama yung nanay niya dito po sa Pilipinas. Kaya nung nakapag-ipon po ng pera, ito pong OFW, pinalakad po niya yung visa ng kanyang nanay at nung nagkaroon daw po ng visa ng kanyang ina, bumili daw po agad-agad ng ticket. Sinundo ang kanyang nanay, sinakay sa eroplano at dinala daw po doon sa United Kingdom. Nung una po, napakasaya pa nitong matanda. Siyempre, magkasama na po sila ng kanyang anak. Araw-araw, meron po silang pinapasyalan. Masarap po yung pagkain. At maganda daw po malamig ang klima doon sa ibang bansa. Pero pagkatapos daw po ng ilang linggo, biglang naging restless na po yung matanda. Hindi na daw po siya mapakali sa bahay. Nung minsan daw po, sabi ng matanda sa kanyang anak, "Anak, itawag mo naman ako ng tricycle." Nabigla po yung anak niya. Sabi, "Bakit, Nay? Saan ka pupunta?" Sumagot daw po yung matanda, "Mamamalengke ako, naiinip ako," sabi po ng matanda. Dito po sumagot yung anak niya, sabi, "Nay, wala pong palengke dito. Kung gusto niyo po, mamaya punta tayo sa mall. Mag-grocery po tayo." Bigla daw po nagalit yung matanda. Sabi niya, "Ay hindi! Basta tawag mo ako ng tricycle, mamamalengke ako. At pagkatapos, pagka-uwi natin, pupuntahan ko yung mga kapitbahay natin, makikipagkwentuhan muna ako." Sinabi po nitong anak niya, "Nay, baka nakalimutan niyo po, wala na po tayo sa Pilipinas. Nandito ka na sa abroad, nandito ka na sa UK." Lalo daw po nagalit yung matanda. Sabi, "Hindi! Pauwiin mo ako. Kailangan makita ko yung bahay natin. Gusto kong makausap yung mga kapitbahay natin." Sabi naman po nitong anak, "Nay, mahal po yung pamasahe pauwi sa Pilipinas. Hindi naman po yan parang sumakay ka lang ng jeep. Hindi naman agad-agad makakauwi ka." Sumagot daw po yung matanda. Alam niyo, sabi doon sa anak niya, "Kung hindi mo ako iuuwi ngayon na, iuwi mo akong bangkay na lang." Sabi po. Alam niyo po, kahit na nangutang lang daw po itong OFW, ginawa niya. Basta't maiuwi lang niya ulit yung nanay niya sa Pilipinas. Kasi hindi po ba natural lang sa tao ang gustong umuwi? Amen? One of our deepest desires, one of the desires of our human heart is to go home. Kahit naman po yung mga salmon, hindi ko po alam kung alam nyo ito. Pag malapit na daw po manganak, mangitlog. Sila daw po ay aakyat, lalabanan ng agos ng ilog para makabalik lang daw po dun sa lugar kung saan sila isinilang. Tingnan niyo po mga kapatid, kung yung mga hayop may pagnanais na umuwi, tayo pa kayang tao na merong isip at damdamin? Dahil bahagi ng puso natin, hindi po mapapanatag, hindi mapapayapa
hanggang hindi tayo makauwi. Amen? Kaya pansinin niyo po ito. Pagkatapos ng maghapon, pagod na pagod ka sa trabaho, kapag nakauwi ka, ano madalas ang sinasabi mo? Ay, salamat sa Diyos. Pagod na pagod ka, stress na stress ka, galing ka sa traffic. Pero di ba, iba po yung pakiramdam kapag nakauwi ka na. Amen? Kaya nga po, kahit na masarap nagbabakasyon, nakakapagod din. Hindi po ba? Minsan, pagkatapos ng magbakasyon, kailangan mo pa ng isang bakasyon. Amen? Bakit? Because there is no place like home. At ito po ang kahulugan ng ating pagdiriwang ngayon, the ascension of Jesus to heaven. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit ay hindi lang po yan simpleng pag-alis. Ito po ay pag-uwi ng Panginoon sa kanyang Ama. Umuwi si Jesus dahil doon siya nanggaling. Pero tandaan po natin ito, hindi naman ibig sabihin umakyat si Jesus sa langit na iniwan na tayo ng Panginoon. Dahil ano ang sabi niya sa ating mabuting balita ngayon? And behold, I will be with you always until the end of time. Napakaganda po nito. Umuwi po si Jesus sa Ama, pero nanatili pa rin siya sa atin. Kaya mali yung akala ng iba na ang langit malayo sa atin. Na ang langit ay parang nasa outer space. Nandun ang ating Panginoong Jesucristo, palutang-lutang lang sa ulap. Hindi po. Ang turo ni Jesus, nasa ng langit. Diba? Sinabi niya sa atin, the kingdom of God is within you. Ibig po sabihin, ang tahanan ng Diyos ngayon ay hindi lang ang simbahan, ang templo, ang tahanan ng Diyos, ang kanyang kaharian, hindi lang po nasa itaas, kung hindi nasa puso ng bawat taong nananalig sa Kanya. Amen? Kaya ang tanong, nakauwi na ba ang Diyos sa puso mo? Baka merong iba na umuwi, nakatira na dyan sa iyong puso. Baka puno ka ng galit ngayon. Baka puno ka ng inggit. Baka napupuno ang iyong loob sa bisyo, sa maling pagnanasa. Baka meron kang addiction sa cellphone, sa pornografiya. Baka ganid na ganid ka, matakaw ka sa pera. Baka puno ka rin ng pride. Mga kapatid, gustong pumasok, umuwi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Pero hindi siya makakauwi kung okupado na ang puso mo. Amen? Ang tanong, wini-welcome mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Ang tanong, makakauwi ba ng mahusay ang Diyos sa iyo? Bakit po ba minsan merong mga taong ayaw umuwi? Kapag ang tao hindi umuwi, may problema. Amen? Bakit hindi umuwi ang mister? Baka kasi pag umuwi siya, ang salubong ng kanyang misis sa kanya ay sermon. Di po ba? Sinisigawan siya agad, ang bukang bibig palagi, reklamo, puro mura. Kaya ayaw umuwi ng mister. Kaya merong ibang inuuwian. Kasi baka merong ibang natagpuan, mas sweet, mas malambing, mas marunong makinig sa kanya. Amen? Meron po mga ibang magulang ayaw din umuwi minsan. Kasi pagka-uwi nila, napakadumi ng bahay. Amen? Yung pagod na nga, galing sa trabaho. Pagkatapos, pagka-uwi, anong dadatnan? Naghihintay na yung maruming pinggan. Naghihintay na yung lilinisin, lalabahan. Ikaw na nga ang lahat na nagtatrabaho, pati sa bahay, ikaw pa rin ang lahat na mag-aayos at maglilinis. Minsan, ayaw umuwi din ng bata sa bahay. Bakit? Kasi palaging sinesermonan. Wala naman pong masama kapag dinidisiplina niyo yung mga bata. Di po ba? Pero merong problema kapag ikaw na lang palagi nagsasalita, hindi mo hinahayaan magsalita, magpaliwanag yung bata. Kasi ibig sabihin, hindi niya ma-express ang kanyang sarili. Ibig sabihin, wala ng boses yung bata. Mga magulang, ang disiplina na walang pagmamahal, nagiging kontrol at parusa. Amen? Kapag puro ka disiplina na walang pag-unawa,
Napakasakit niyan para sa bata. Kapag nagdidisiplina ka, sana merong pag-unawa para maging gabay ka ng bata. Tandaan niyo po, when God corrects, He still listens to us. Sana ganyan din po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Amen? Alam niyo po, isa pang nakakalungkot na kwento. Bakit yung mga kapatid nating OFW nasa ibang bansa, ayaw po nilang umuwi dito sa Pilipinas? Kasi ayon po dun sa kausap ko, bago daw po sila makauwi dito, kailangan muna nila ng 1 million pesos. Bakit po? Kasi pag uwi daw po nila dito sa Pilipinas, hindi po welcome home ang salubong sa kanila. Pagka-uwi daw po ng OFW, welcome home, ATM. Yun po yung tingin ng ibang tao sa kanila. Pagka-uwi daw po nung galing sa abroad, ayun na, nakapila na daw po sa pintuan. Lahat ng kamag-anak humihingi. Minsan kahit po hindi kamag-anak o kapamilya, humihingi palagi sa kanila. Meron na daw pong humihingi pang swimming, merong humihingi pang birthday, at marami po nangungutang. Amen? At kapag hindi mo napagbigyan yung humihingi, yung nangungutang, sino po yung masama? Yung OFW, yung hinihingan. Yung humihingi, kapag hindi mo napagbigyan, aba, siya pang galit. Hindi po ba? Kala mo naman, utang na loob mo sa kanya, kaya nakapag-abroad ka, kaya umalis ka. Nung umalis ka, wala ka naman hiningi sa kanila. Pero bakit nung pagbalik mo, kala mo, karapatan nila, nabigyan mo dapat sila. Mga kapatid, sana maunawaan po natin. Bakit ba umuuwi ang mga kapatid nating OFW? Kasi gusto lang nilang magpahinga. Sila na nga yung nagtitiis minsan, hindi kumakain, nagpupuyat, kahit na hindi sila makapagpahinga, basta't makaipon sila. Gusto lang ng OFW pag uwi po nila dito, katahimikan. Sana po, bigyan nyo naman ng espasyo, ng panahon. Yung mga kapatid nating nagtatrabaho galing sa abroad, huwag nyo naman silang guguluhin palagi sa inyong paghingi. Amen? Ito po ang dahilan bakit maraming mga OFW kaysa sa umuwi, nagtitiis po sila sa ibang bansa. Bakit? Kasi habang nandun po sila, mas tipid. Wala pa silang problema. Di po ba? Kaya mga kapatid, magandang itanong ito. Bakit hindi makauwi ang Panginoon sa atin? Kasi baka meron ka ng ibang binabahay sa puso mo. Amen? Baka meron ng ibang nakatira sa iyo. Baka ang puso mo napakadumi na sa kasalanan. Gustong umuwi ng Panginoon sa atin. Pero baka hindi siya makapasok dahil may problema tayo. Amen? Minsan, ako po ay nagtataka, bakit meron mga ibang kapatid nating Katoliko lumilipat po ng bakod, lumilipat po ng ibang sekta. Nag-INC sila, nagdadating daan, marami po dyan, nag-Christian. Ang malungkot na kwento, meron mga iba sobrang active sa simbahan. Pero ilang panahon lang po, lumilipat sila ng ibang religion. Meron pong iba, dating lektor sa simbahan. Aba ngayon, prayer leader na sa ibang church. Meron po, dati, very active po. Choir yan kumakanta sa parokya. Pero ngayon, musician na sa ibang sekta. Meron din po, very active, nagsaserve sa simbahan, sa Kristan. Aba ngayon, naging pastor ng ibang grupo. Minsan nakakasalubong ko po yung ibang Christian kapag Sunday. At napapansin ko po, talagang very excited po sila. Pumapalakpak sila, papunta po sila doon sa kanilang church. Nakangiti, sinasabi, yes, mag-church na tayo. Yes, mag-worship na tayo. Yes, magpe-pray na tayo. At napapatanong po ako, yung mga Katoliko kaya, ganyan din ba ang attitude nila kapag sila ay magsisimba tuwing linggo? Kayo po, tanungin ko kayo. Masaya po ba kayo pag dumarating na ang linggo? Masaya po ba kayo kapag nagsisimba kayo? Yes or no? Yung iba hindi sumagot. Yes or no? Sure po kayo? O baka napipilitan lang kayo? Kasi po, yung iba napapansin ko, pagpasok pa lang sa simbahan, nakasimangot na. Yung mga iba, pagpasok pa lang sa simbahan, nakakunot na yung kilay. Hindi ko po sila masisi. Baka mainit, baka puyat,
o baka merong problema. Pero pinag-aralan ko po, ano kayang ginagawa ng mga ibang Christian, lalong-lalo na yung mga born again? Bakit kapag nag-church sila, excited sila, masaya sila, natutuwa sila? Tinignan ko po yung Facebook nila. At alam niyo po kung ano yung nadiscover ko? Bago sila mag-church, meron pong tao sa labas ng pintuan, nagwe-welcome po sa kanila. At doon sa pintuan nila, meron po silang nilagay na karatula. Alam niyo nakasulat, "Welcome home." Ang ganda po, no? Yun ang isang sikreto. Bakit marami mga nagsisimba sa born again? Kasi nararamdaman nila, yung church nila, tahanan. Yung grupo nila, welcome sila. Parang feeling nila, umuuwi lang sila. Pero baka nakalimutan po natin ito. Tayong mga Katoliko, nauna tayo dyan. Ang simbahan po natin nung nag-umpisa sa mga tahanan. Kaya nga po ang tawag natin sa ating simbahan sa salitang Griego ay Ecclesia. Alam niyo po bang ibig sabihin ng Ecclesia? It means house, church. Nag-umpisa ang simbahan natin sa mga bahay-bahay, tahanan. Pag pumapasok tayo sa simbahan, sana wag natin makalimutan, umuuwi tayo sa Diyos. Amen? Dahil ang tunay na simbahan, hindi po museum na mga banal. Ang tunay na simbahan ay hospital na mga sugatan. Ang simbahan ay tahanan para sa mga pagod. Ang simbahan, pahingahan para sa mga naliligaw. May nabasa po akong napakagandang quotation. Ang sabi po, "Life will take you to unexpected places, but love will always bring you home." Totoo naman po ito, hindi po ba? Maraming beses, dadalhin tayo ng buhay sa mga lugar na hindi natin pinaplano. Minsan tayo nabibigo, minsan tayo nagkakasakit, minsan tayo napupuno ng utang, minsan nararamdaman natin tayo mag-isa, minsan masasaktan tayo sa pagtataksil, paninira ng iba, minsan tayo physically pagod na pagod. Pero kapag umiibig ka, meron kang tahanan na babalikan. At yan po ang ginawa ni Jesus sa ascension, sa pag-akyat niya sa langit. Hindi po umakyat si Jesus sa langit para iwan tayo, para layuan tayo. Umakyat siya para ihanda ang kanyang kaharian, ang ating tahanan para sa atin. At habang naghahanda ang ating Panginoong Jesucristo ng lugar para sa atin, hinihintay niya sa bawat isa sa atin. Ihanda natin ang ating mga puso para sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, sa banal na misang ito, ang tunay na tanong, pagmunihan natin, hindi po yung nasaan ng Diyos. Ang mas mahalagang tanong at kailangan nating sagutin, komportable bang uuwi ang Diyos sa puso mo? Naway kapag pumasok si Jesus sa ating mga puso, hindi sana siya makakita, makaramdam ng galit. Hindi sana siya makakita, makaramdam ng inggit at puot. Kung hindi pagmamahal, kababaang loob at kapayapaan. At naway tayo rin maging tahanan ng iba. Yung bang kapag merong lumalapit sa iyo, panatag ang loob nila. Yung hindi sila nakakaramdam ng panghuhusga, kung hindi pahinga. Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Welcoming po ba yung mukha nila? O baka pagkakita mo pa lang sa mukha nila, natatakot ka na, lumalayo ka na. Di po ba? Sana kapag nakita ka ng iba, hindi takot, pangamba ang kanilang maramdaman, kung hindi pagtanggap. Amen? Sana kapag nakita ka ng iba, hindi sermon agad ang nararamdaman nila, kung hindi pagmamahal. Para balang araw, kapag natapos na po ang paglalakbay natin dito sa mundo, marinig natin ang pinakamagandang salita mula sa Diyos. Welcome home, my child. Sabihan niyo po inyong mga katabi, welcome home, kapatids. Welcome home po sa simbahan. Sabihin din po natin sa kanila, umuwi ka sa Diyos. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin natin si Jesus dahil sa kanyang pag-alis, binibigyan tayo ng pag-asa na meron tayong mabuti at magandang uuwian pagkatapos ng ating buhay na puno ng problema at pagsubok.
Hari nawa tayong lahat magkita-kita tayo sa langit sa tulong, sa awa, sa grasya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulan paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasigla ng pagbabalik ni Jesus sa tahanan ng Ama, tayo ay lumapit sa Diyos na ating ding Ama at idulog ang ating mga hinaing at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Papa Leon Kalabing-4, mga obispo at mga pari, matatag, masipag at buong kabanalan nawa nilang pamunuan ang simbahan upang manatili silang karapat-dapat na kahalili ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga biniyagan, higit yung mga inuusig sa kanilang pananampalataya, may pahayag nawa natin ng ating pananalig kay Kristong muling nabuhay na laging sumasa atin hanggang sa huli nating hininga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kabataan, maging matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay at masigasig na isabuhay ang katotohanan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, sa marangal na pag-akyat ng iyong anak na si Jesus sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at patatagin kami sa aming pagsisikap na mahalin siya at ipangalat ang kanyang turo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginanap namin ang paghahain na may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan na mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus sa Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakila, sinamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang buoy umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. O Diyos, ako'y handa na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang buoy umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay tinanghal. At dito naman sa daigdig ay ang iyong kapurihan. Ang buoy umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin ang pangalan ating mga kapatid na may sakit sa Diyos. Hilingin natin na mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay. Habang nasa ibang bansa, palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ng lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon. Upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat nakisalo sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong lahat. Papalapit na po ang pagbubukas ng school year, ang eskwela. At marami po tayong mga tinutulungan, mga maliliit na bata, underprivileged, less fortunate, mga kapuspalad. Ito po ang sakop ng ating parokya. Sa likod po ng parokya, marami po mga informal settlers. Dahil ang likod po ng parokya, dating release at nagtayo po ng mga bahay yung ibang tao dyan. Minsan yung mga bata po, sila po ay kalat-kalat dito. Kaya nga po tayo ay gumawa ng programa, baon para sa mga walang baon. Kaya yung mga donation nyo po, part of it, dinadala po natin doon sa programa natin. But every new school year, isa din po sa mga proyekto natin, binibili po natin ng mga school supplies yung mga bata. Kaya anuman po yung inyong idodonate, isasama po natin yan doon sa ating pambili ng mga school supplies sa mga bata. We are targeting to create 500 sets of school supply. May kasama po dyan yung kanilang plastic bag, mga notebook, pencil, crayon, writing paper. Kukumpletuhin po natin para meron pong gamit na dadalhin, gagamitin ng mga bata sa kanilang mga eskwelahan. So, in advance, I would like to thank all of you po. Maraming salamat po sa mga nagsesend sa inyo. Napakalaking tulong po nito, hindi lang sa ating church construction, pero para sa ating programa para sa mga mahihirap. So, sa inyo pong lahat, God bless all of you. And I hope and pray that the Lord continue to bless you more so that you can help more people. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi paglayo sa atin. Ano talaga ang langit? Ano ang kaharian ng Diyos? Yan ay nasa puso ng tao. Ikaw ay nasa langit kapag nararanasan mo ang Diyos. Ano ang impyerno? Kapag malayo ka sa Diyos.
pag-akyat ni Jesus, pag-uwi sa Ama, pag-akyat ni Jesus sa langit ay pag-uwi sa ating mga puso. Kaya napakahalaga na kailangan maging malinis ang ating mga kalooban. Ang tanong, kapag darating ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, welcome ba siya? O baka punong-puno na ang iyong puso sa mga alalahanin, sa iyong mga takot, sa iyong galit, o baka sa iyong mga kasalanan. Make the Lord welcome into your heart. Welcome Jesus into your heart. At sana din po, yung ibang tao, lalong-lalo na ang pamilya niyo po, ay welcome din sa inyong mga puso at kalooban. Make your houses homely. Hindi po lahat ng mga bahay ay tahanan. Not all houses are homes. Paano mo masasabi ang isang bahay ay tahanan? Kapag merong pag-uunawaan, pag merong pagmamahalan, kapag merong pagpapatawad. Kaya nga po, ngayong paparating na linggo, sana sa inyong mga tahanan, mapuno po ng tuwa, ng galak. Bawal mo nang magbuisit. Amen? Bawal mo nang magbuisit. Bawal mo nang magalit. Bawal mo nang magreklamo. Kung nagagalit kayo, buisit kayo, nagrereklamo kayo, kung yan naman talagang totoo, sabihin niyo sa Diyos. Pero, huwag niyong paparanas sa ibang tao. Amen? Amen. May dahilan bakit ayaw umuwi ng tao. Sana hindi ikaw yung dahilan bakit ayaw nilang umuwi. Sana ikaw ang dahilan bakit gustong-gusto nilang umuwi. Dahil kapag ang tao natutuwa, nakasama ka, isa lang ibig sabihin yan. Buhay na buhay ang Diyos sa'yo. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.